intensong buhay ka, Orange Project, handa ka na bang kilalanin at matuto mula sa ating mga idolpreneurs, mga idolo sa larangan ng pagnenegosyo. Tinatisin ang kanilang husay at galing, tapang at diskarte upang pangarap ay marating. Sa entablado, una na isipag at tiwala na maabot ang bawat pangarap. Ito ang The Orange Project's Negosyo Idol 2026. Kumusta kayo? Kumusta? Excited ba for our challenge? I'm Nelly Hidalgo, ang focal person ng Youth Entrepreneurship Program ng EPI, Nueva Ecija. And may mga kasama ako ngayon. We have our President ng Youth Entrepreneurship Society of Nueva Ecija, or YesNP, Miss Angel de la Cruz. And may mga kasama ako magbe-mentor sa inyo this afternoon ng aming mga business counselors. Siyempre kasama natin ang Field Industry Development Analyst ng Negosyo Center. We have Ma'am Cheryl Tejada. And of course, from Palayan Negosyo Center, we have Sir Nick Angelo Tolentino, Business Counselor ng Negosyo Center, NC Palayan. So yung office ni Sir Jello ay nasa LGU Palayan sa loob ng City Hall, while si Ma'am Cheryl naman ay sa Negosyo Center SMCP Cabanatuan sa 3rd floor sa Government Center, Service Express. So for this afternoon, makita niyo sa inyong mga tables, meron dyan, yung mga nakadikit na mga words. So this part, we call it the BMC Challenge. Okay? BMC stands for Business Model Canvas. And pag nag-negosyo tayo, usually sa tayo start sa planning, pagpaplano. Sabi nga, if you fail to plan, you are planning to fail your business. So, wag natin gagawin yun. So, this tool, the BMC, is a very powerful visual tool. Diyan pinapakita on how we create, how we deliver our products and services, and how we create value. So, merong 9 sections ang BMC or the business model. Ang Business Model Canvas ay isang tool na ginagamit sa pagbuo at pagpaplano ng negosyo. Tinutulungan nito ang mga negosyante na makita punuruan ang kabuang daloy ng kanilang negosyo sa pamamagitan lamang ng isang pahina. Sa challenge na ito, bibigyan ng Business Model Canvas ang ating mga idolpreneur. May mga salita na nakalagay sa kanilang lamesa at kinakailangan itapat nila ng tama at naaayon sa siyam na pangunahing bahagi ng Business Model Canvas ang mga salitang nasa lamesa. Sa oras na binigay, kinakailangan makatapos sila at may paliwanag nila ng maayos. Iikot ang ating mga kasama mula sa Department of Trade and Industry upang markahan, tingnan at siguraduhin na tama ang ginagawa ng ating mga idolpreneur. Ito ang Business Model Canvas. Good afternoon. I'm Charmaine Pineda, the owner of Sweet Reliefs Cakes and Pastries, Cabanatuan. Ang value proposition ng aking business is may mga unique design, which is sinusure ko na ang mga cakes ay talagang kakaiba. Nagagawa din ako ng sugar figures na alam kong isa pa lang ako sa marunong dito sa Nueva Ecija gumawa ng human figures. And then merong balanced sweetness ang aking mga cakes and pastries. Okay, ang customer segments ko ay, ang target ko dito ay hindi lang yung high class, but also the middle class and the low class na alam na natin na hindi masyadong, yung mga low class is hindi nila afford yung mga high cost na customized cakes. Kaya ang ginawa ko is naggawa ako ng mga cake set na alam kong kakayanin ng budget nila. Yan. Okay, yung customer relation, yung problem handling ng mga reklamo, tama ba? Yun gagawin ko, kakausapin ko muna sila, i-explain ko kung bakit naggaganon, or for example, sa delivery, kung bakit pinasira, which is hindi naman na
handle ng baker ang pagdi-delivery. Doon ko ini-explain lahat kung bakit hindi namin sagot yung cakes once na nasira through delivery. And then, meron din akong binibigay na free 6 pieces cupcakes sa mga 2 tiers cake. Pag umorder sila, binibigyan ko sila ng frees. And also, sa monthly celebration ng mga kids, ng mga babies nila, nagbibigay ako ng free number cakes once na na-finish nila yung 1 month to 12 months na cakes. So, meron silang free number 1 cake sa first birthday ng babies nila. And then sa channels natin, available po tayo sa Food Panda, and also meron po tayong Facebook account which is Sweet Reliefs Cakes and Pastries Cabanatuan. Key activities, lagi kong ina-update yung mga sales ko, and also cleaning, nililinis ko yung aking baking area. Chine-check ko yung mga tools and ingredients kung kompleto pa, kasi once na may umorder sa akin, itinatabi ko na kaagad yung budget for ingredients. Key resources ko is baking tools, mixer, industrial oven. Meron na akong 2 chillers, 1 chest freezer, at saka yung mga baking ingredients ko po. Key partnership, yung mga suppliers ng baking supplies, DTI, and also bilis delivery sa pagde-deliver ng mga cakes ko. Cost structure, magkano yung capital na kailangan ko sa kada buwan? Dahil kinukumpute ko po yung mga capital or yung mga kailangan kong amount. Revenue stream, total monthly sales can reach up to 40,000. Meron din kaming customized cake na naka-promo. Start at 1,350. Ang payments namin is through GCash or bank transfer. Yun lang po. Sabi nga po nila, occasion is not a occasion pag walang cake. Yun ay meeting lamang. That's all. Paano mo ina-acquire or paano ka nagkakaroon ng bagong customer? Pag nagka-free raffle ako, pansin ko, pag kami nanalo, parang ini-market din nila ng mga nanalo. Na-order na kayo dito, masarap dito, nanalo ko ng free ganito. Doon siya dumadami. Sabi nga, di ba, pagka food, usually nagpapatikim tayo ng ating products, di ba? Pagka may ganitong mga fair. So, huwag kayong makihinayang sa gano'n, ano? That's part of your marketing and product improvement. Pag tinikman nila, nag-comment sila, medyo matabang po, medyo matamis, ganyan. So, huwag kayong masasaktan. But instead, take it positively to improve yung product ninyo. Ako nga po pala si Julius Garcia, ang owner ng The Original Talbos Chips. So, ang customer segments po natin, which is yung mga target market natin, syempre yung middle class. Tapos minsan syempre, dahil nasa middle class tayo, may mga napapasok sa atin na high class, may mga nagtatry ng mga high class na tao. And then syempre, teenagers, yan, yung isa nating mga target market tsaka children. So yung mga hindi po natin target market, yung mga senior, yan, senior citizen, dahil medyo maalat yung product natin, may pagkamaalat siya. Pero syempre, ginawa po namin siya ng paraan, which is, ayun, naglagay nga po ng classic. So sa ano naman po namin, customer relationship, syempre, sa mga clients po, para sa mga clients namin, lagi kami nagbibigay ng free chips pagka kada order nila, dahil client na namin sila, kailangan namin silang pangalagaan at lagi namin silang kinakamusta. And then, kapag may mga complaints sila and feedback, nakikipag-usap po kami ng maayos sa kanila, which is, kung hindi man sa personal, social media. Tapos sa channels naman po, all social media po ginagamit namin para makapag-market din, syempre. Which is, ang more on ano po kami ngayon, Facebook page. Tapos sa value propositions naman po namin, solve that problem, and syempre,
paano po namin nasusolve ang mga problema, unang-una sa mga parents po na naghahanap ng healthy foods para sa kanilang mga bata, sa mga kanilang mga anak. So, yun yung inaano namin, yung ino-offer. And syempre, bilang business owner, kailangan makuha ko yung trust ng tao, trust ng possible customer or client namin. Tapos nagbibigay rin po kami ng maayos na services, which is kailangan maayos kami makipag-usap sa kanila. Lahat ng kailangan nila, ibibigay po namin. And then, syempre, yung experience din. Uli, experience po para sa value proposition namin. Tapos, sa key resources naman po yung tools, inventory, syempre, yung employees din. Tapos, transpo, pan-deliver. Tapos, production area din po namin. So, yun din po yung ibang mga kailangan din namin. Tapos, sa key activities, posting daily for marketing sa page namin and promote, syempre, na naghahanap kami ng mga influencers na pwedeng mag-promote. Tapos, key activities, lagi kami nagche-check ng stocks, always. Tapos, sa key partnership naman po, syempre, nadyan yung supplier natin, DTI. Tapos, mga JNT, yan, mga ginagamit po natin pang shipping. Tapos, meron din po tayo sa coffee shop. Sa iilang coffee shop po, meron tayo ibang product, mga kapartner natin. Tapos, tinatawag ko rin pong partner, yung aming mga resellers saka distributor. Ayun po yung partner natin, distributor and resellers. Tapos sa costing naman po natin, costing and capital. So, lagi namin siyang kinocompute at lagi namin siyang chinecheck kung magkano yung nagiging costing namin habang lumalaki yung market. Sa revenue naman po, syempre, ang kumikita kami sa direct selling, resellers, distributor, and consignment. So, doon po kami kumikita lagi. Pero mas po yung kita namin sa mga resellers sa distributor. So, yun, lagi lang naman po namin sinasabi sa product namin, lutong at sarap bawat kagat hinahanap-hanap. Lutong at sarap. Ano? Lutong at sarap. Bawat kagat hinahanap-hanap. Okay, ang Talbos Chips ni Julius. Thank you so much, Julius. So, natuwa ako sa kanyang value proposition, no? Sabi niya, healthy option snack, no? Para sa mga kabataan, sa mga anak, no? And, yung minention niya na experience, di ba? Experience yun. It's actually the branding, di ba? Sabi nga, yung branding na tinatawag, hindi lang siya basta yung inyong logo, na pagka nakita yung logo nyo, for example, Any Pacific yan. Pero pag sinabing Any Pacific, ano meron sa Any Pacific? Mura ang mga bilihin, maraming options, hindi ba? So it's the experience, really, of going to Any Pacific, yun yung tumatatak. So with Julius, gusto niya hindi lang basta yung logo niya ang matandaan as Talbos King, Talbos Chips, di ba? Hindi lang yung lasa niya, but the experience of eating yung Talbos Chips. Kapag kinain niya yun, di ba, maaalala niya yung hinahanap-hanap na yung mga kabataan na hindi makakain ng talbos ng kamote yan, tama, no? Talbos ng kamote, makakakain na sila through the Talbos Chips. Yes, maganda yung naisip ni ang pangalan, Julius. Bisaya. Maganda rin yung naisip mo na influencer, kaya lang kaya ba ng financial. Siyempre kasi influencer yan. May bayan yan. So sa tingin mo, kaya na ba ng negosyo? Ang lagi po namin ginagawa, kung maaaring tinatawag po na X-Teal, yun po yung ginagawa namin. So kung maaaring pumayag sila, ma'am, sige po, gawan niyo po ang video kahit 15 to 20 seconds lang. Tapos bibigyan po namin kayo lahat ng flavor namin ng chips. So doon na po. Kaya nagiging free lang din po kami minsan. Meron kasi mga pasalubong na federal time scale sa mga
sa Highland Valley, sa Paco, Ako, Desmond. sa Desmond Park, pwede ka lang doon kasi pwede ka sa pagkain. Yun lang naman, sa partner sa pagkain. Pwede ka doon. So I am Glycel Joy CU1 from Mr. Pastil. Our business model canvas, number 1, value operations. Of course, number 1, to have ready-to-eat meal. Number 2, matipid na ulam. Number 3, pwedeng dalhin sa abroad. Period. Tapos, sa amin naman pong customer segments, meron po kaming ni-reach out na 3. Tignan niyo po kung saan kayo nabibilang dito. Number 1, by ranking po ito. Top 1, young adult. Top 2, youth. Top 3, children. Saan kayo doon, guys? Number 3, customer relationship po. Of course, number 1, trade fairs by DTI, Nueva Ecija. Facebook page. And then, product improvement. Hindi ko alam kung tama po yung pinaglalagay ko dito. Number 4, our channels po, of course, physical delivery, online, and then Lalamove. Lalamove po in-include ko dito kasi meron po kaming isang nire-rebrand na vlogger. I-reveal ko na lang po ng later. Opo. Hindi po pwede sabihin yung pangalan eh. Pero i-chismis ko na lang po mamaya. Number 5, our key activities. Number 1, sourcing of packaging. Number 2, sourcing of raw materials. Our production, and then our delivery. Key resources po namin, owner's effort. Key resources, owner's effort. Number 2, 1 car for delivery. Meron kami isang sasakyan. 4 na manpower. Number 7, key partnerships, LGU, government agency. This is by municipal. Number 2 is TTI. Private organizers like Noel Bazaar, World Bex. Suppliers po namin ng jars, ng stickers, and then chicken. Clients by individuals, resellers, and then rebranding. Cost structure, cost for raw materials, labor, cooking ingredients, packagings, water, gas, electricity, delivery, mobilization, and demobilization during events. Number 9, revenue streams. Shopee only po ang aming online shop. Facebook ads, rebranding, and daily sales. Again, this is Glycel Joy CU1 from Mr. Pastil, the best chicken pastil in town. Course name of Glycel. Po, Ano po yung course ninyo na natapos? BS Architecture, ma'am. BS Architecture. Siyempre, pag pinakita natin ng BMC, may mga medyo confused pa siya dahil hindi business related, ano? But when she presented yung kanyang BMC, kabisado na yung kanyang negosyo. Diba? Malakaman naman po natin silang Glycel. Thank you po. As you mentioned, meron na silang Lalamove and Trade Fair from DTI, of course, na organized. Yung sa cost structure ng parang ito na yung labor. Opo. Kasi po sa amin, ayan, kung mapapansin nyo po, madami po kaming stocks palagi sa trade fair. Even makarating po kami sa DTI, makarating po kami sa mga gantong trade fairs, pinakamarami po kaming stocks. Ngayon, the question is, paano namin siya napoproduce? Number 1, bumabayad po kami ng labor. Hindi lang po ako. Hindi ko po kayang lutuin po lahat yan. So, meron po kaming 4 na kasamahan. Plus pa po doon, yung isang driver namin. Ayan po, kasama ko po yung kapatid ko dyan. So, yan po temporarily, meron po talaga kaming taga-deliver. So, kung pagsasama-samahin ko po yun, sa dami po ng production namin, since ginagayak po namin ito, meron pa kami doon sa dinideliveran sa vlogger na yun, mataas po yung aming labor cost. Kasi inaabot din po kami ng from 8 a.m. mag-end up ng 8 p.m. So, ganun po kahaba. So, binabayaran po namin sila daily per person nasa 750. So, kaya mabigat po sa bulsa yung aming labor cost. Baka mamaya, ito yung presyo ninyo kasi sa tingin nyo, ito lang yung presyo talaga ng product nyo. Pero, hindi nyo naman pala nakukover yung lahat ng cost involved dun sa production. Diba? Baka nalulugi pala tayo. Kasi for example, yun na, yung labor na yun, binibigyan natin sila ng 750. Hindi naman pala yun yung talagang hours or yung rate na dapat na natatanggap nila.
Okay, time and motion study, meaning sa simula pa lang ng ating mga trabahador, anong usually ang ginagawa niyan? Mabagal pa, di ba? Mabagal pa silang gumawa. Pero pag gamay na nila yung trabaho nila, mabilis na. So sa time pa na yun, gaano karami ang napoproduce nila? In 8 hours. And then you divide it, para makuha na yung unit cost niya. And then you add it dun sa, para kayo makapag-price ng tao. Wala po rin sa business names, mga ganito, AR, sa kung wala pa po kayo, pwede nyo po siya nililin sa partners, pwede po namin po yung nililin po sa mga agencies po na So business names are sa BPI, and then yung BMPE or the Barangay Micro Business Enterprise. Ano po yung ating focal person mag-share ng BMPE? Ito ba kayo mga PMP? Wala pa. Bakit po okay na lang ako? Si Ma'am Shani? Wala pa. Si Ma'am? Sir meron na. So, yung PMP po, yun yung makakatulong sa inyo para ma-extend kayo sa annual income tax. So, yung 3 million below na mga micro MSA, ang MSA nila, 3 million below ang tulungan, wala na kayong babayaran ng income tax. Pero, kung wala kayong babayaran, dapat mag-report pa rin tayo sa BIR. Hello po, ako po si Leigh Kimberly Sigo Estrada, and yung business po namin is Kamias Ice Cream. So for our value proposition po, and yun po of course po, unique product kasi totoo naman po na bago lang po talaga yung Kamias Ice Cream. And it is seasonal fruit, kaya yung mga, pag makakarinig po talaga yung makakaalam na to, is talagang magkakaroon po sila ng curiosity. And another nga po na nakakatuwa rito is nag-a-address po kami rito ng problem to make solution in terms po sa pagkakaroon nga po ng sustainability. Sa paanong paraan po, dahil nga po, instead nga po na ma-waste nga po yung fruits, pinapreserve namin siya. And instead nga rin po na maputol yung mga puno, pinapatuloy po namin sila na nakatanim lang. We're like introducing a new taste and at the same time helping a tree to continuously grow. And ayun nga rin po, dahil nga po unique siya sa paraan na yung Kamias po, di ba maasim po? Tapos yung mga common nga po na ice creams is usually mga chocolates lang po and vanilla, ganyan. So for our customer segments po, ang target market po namin is preteens, 9 to 12 years old po, teenagers, 13 to 19 po, and middle-aged adults po, yun po yung 35 to 50. So bakit ala po kami nung mga college students, mga ganyan? Kasi po, yung physical store po kasi namin is malapit po kami sa school po, sa East po, integrated school. So kumbaga meron na po siyang high school. Eh wala naman po kasi kaming college, kaya po hindi na po kami nag-cater po ng market po na pang mga college students. Kumbaga po kasi sa school po namin, tinulungan po nila kami na kung mag-start po kami ng business, maganda po na mag-focus po kami talaga sa isang area lang po para hindi po kami mahirapan po sa pag-market. And yun nga po, sa customer relationships naman po, so we are engaging naman po sa online po, nagre-reply po kami sa mga posts na ninakomentan po ng mga customers namin. And sa personal naman po, talagang kinakausap din naman po namin sila. And nagmamatter nga rin po yung feedback nila kung ano nga po talaga yung gusto po nila na kasi po nagka-free taste na rin po kasi kami dati, kaya po talagang nagamit po namin yung feedback ng mga tao. And bukod nga po rin is in-ensure nga po namin na nare-receive po nila yung product po ng tama. And yun po, para rin po magkaroon po kami ng customer relationship is gumagawa rin po kasi kami ng promotion kung saan naglalaan po kami ron ng freebies. And ayun po, free delivery rin po kami sa pagde-deliver po sa kanila ng product po nila. And sa channels naman po, nagpo-post po kami sa social media platform po. Ang platform po namin is Facebook page. Meron po kami noon. Yun nga po, may physical store po kami. Sa key activities naman po, of course, we have the steps po sa pag-operate po ng business po namin from planning to cooking to storing and sa pagde-deliver nga po ng product. And bukod nga rin po rin, of course, yung promotions nga po namin, nung nakaraan po, nagkaroon po kami ng freebies po na lollipop po sa first 3 customers, tapos giveaway po ng candy para po sa mga bata.
And patuloy po kaming nag-update po ng updates po sa Facebook page po namin. And for the key partners naman po, yun nga po, may suppliers po kami and yung nakakatulong po sa amin kasi ngayon is eto po, itong event po na ganito, kaya po pinagpapasalamat ko po ito, yung The Orange Project po, and yun nga po, yung family members po namin na patuloy po na sumusupport, and of course, yung classmate ko po, nakagram ko po dito po sa business po na to. Sa cost structure naman po, gumamit po kami dito ng cost plus pricing. So, yung cost po namin dito is 350 to 400 pesos. Ayan, ano na yung branding ng ating Kamyas Ice Cream? Ano po, yung sa... Ano yung brand na naisip niyo? Yung Pangalan? Kamyas Ice Cream po, yun yung po talaga po. Okay, so dapat merong brand talaga o yung pangalan. For example, pag sinabi natin, ano ba? Mr. Pastil. Mr. Pastil. Kay Ma'am Blyson yun, di ba? Siya lang ang meron ganun. Okay? Pag sinabing Jollibee, si Jollibee lang yun. Di ba? Ano ba, over ng chicken ko. So, kasi pag sinabing Kamyas sa ice cream lang siya, it's very generic. Di ba? So, something na makikilala kayo na pag sinabi yung brand name ninyo is may recall. Ano? So, isip tayo ng brand name for Kamyas Ice Cream. The Orange Project presents Negosyo Idol 2026 in partnership with DTI Youth Entrepreneurship Program, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Nueva Ecija, College for Research and Technology, and NA Pacific Mall.